losing ground, sorting through the earthly babble. Haven't heard the sound. This was a life of no distinction, no successes. Ay nandito ngayon sa harapan ninyo upang ipatotoo ang kabutihan ng Panginoon sa buhay namin. Ako po ay naniniwala sa salita ng Panginoon na pinanghahawakan ko po. Ang salita niya na hindi niya ako pababayaan at alam niya, siya ang nakakaalam kung ano ang dapat at tama sa aming buhay. Lumaki kami sa lahat ng bagay ng material. Hindi kami napagkalooban, hindi kami naging mapalad na magkaroon ng isang responsableng ama. Pero sadyang napakabuti ng Panginoon sa buhay namin mula sa aming pagkabata. Hindi man kami nagkaroon ng responsableng ama, binigyan naman kami ng Panginoon ng isang napakabuting ina na tripleng pagmamahal ang kayang ibigay. Nakita ko kung paano kami minahal ng nanay ko. Sabi ko sa sarili ko, kapag nagkaroon ako sa sariling pamilya at mga anak, ganito ko rin mamahalin ang aking mga anak. When I enter college, gusto ko sana, marami akong gustong bagay. Gusto ko sana, katulad ako ng mga kasabay ko, ng mga kaklase ko, na naabot ang gusto nila, nakakapag-aral sa gusto nila, kung anong kurso ang gusto nila. Pero alam ko, hindi yung kakayanin ng nanay ko. I know my limitation. Kaya, kung ano na lang yung pwede, yun na lang. Pero sadyang napakabuti ng Panginoon. Hindi ko alam kung paano ko nakapag-aral sa lugar na gusto ko at sa kurso na gusto ko. Pinahintulutan niyang makuha ko yun. Ang kulit-kulit ko. Gusto ko talaga kung ano yung gusto ko. Pero kahit hindi yun ang gusto ng Panginoon sa akin. Nag-iba-iba ako ng pinag-aaralan, ng pinupuhang kurso. Pero lagi na parang hindi talaga ako bagay para doon. Napag-desisyonan ko na mag-aral na lang ng mas madali para makapagtrabaho na ako. Pero after that, hindi pa rin ako nakapagtrabaho. Hindi ako nakakuha, hindi ako pinagkaloob ng Panginoon, magkaroon ng trabaho. During that time, ang kapatid ko nag-tutor. Lagi niya ako in-encourage sa tulungan ko siya dahil yun yung isa sa kinabubuhay namin. Pero talagang wala din ang passion ko. Ayoko ng pagtuturo. Ayoko magturo ng bata. Pinagpilitan ko pa rin kung ano yung gusto ko na mangyari sa buhay ko. Pero hindi talaga ako siguro para doon. Naghanap pa rin ako. Kaya lang sumuko na ako. Parang wala na akong pag-asa. I failed. Pinakot ako dahil hindi na ako magkaroon ng trabaho. Pero, one time, binigyan ako ng Panginoon ng isang trabaho. Pero hindi sa kung ano gusto ko. Hindi sa isang multi-million company, hindi sa posisyon gusto ko, at hindi sa sweldo nais ko. Nagkaroon ako ng pagkakataan na magturo sa isang daycare center as an assistant teacher. At ang sweldo, nung minimum wage ay 3,000, ang sa akin ay 500. Pero napakaligaya ko at tuwang-tuwa ako. Actually, nung malaman ko, nung tuturo ako doon, yun ang isa sa hindi ko malilimutan sa buhay ko.
Plano sa atin ng Diyos, walang imposible. Siya ang masusunod kahit ayaw natin o ayaw ng iba. Ang langit ang magpapasyal. Na magkaroon ako ng sarili kong pamilya, pinagkalooban naman ng Diyos na isang asawang hindi man perfecto pero masaya ako. 3 anak na nagbibigay sa akin ng kulay sa buhay namin. I was too attached with my children. Mahal na mahal ko sila. Masyadong close yung 2 kong anak, lalo na 2 kong anak na babae. Tinuruan namin sila kung paano magmahal at matakot sa Diyos. Days of my daughter was worth remembering, reminding me about the promise of God na ang kaharian ng Diyos ay para sa mga bata. Sabi niya sa akin, pauwi kami noon, unang araw ng may sakit siya. Sabi niya, Mami, kapag ba nakita mo ang mukha ni Jesus, mamamatay ka na. Sabi din niya, Mami, tingnan mo lang, bumubukas ang langit, may pumapanig na. Alam ko, kasama ng Panginoon, bago mawala ang anak ko, bumubuo kami ng pangarap. Sabi niya sa akin, Mami, ako ay panglaban mo sa basketball. Shooter kaya ako. Sabi rin niya, pangako niya sa akin na magiging honor siya sa susunod na pasukan. Tuwa-tuwa kaming 2. Hindi ko alam, yun ang pala yung mga huling pangalan. Sumisigaw ang anak ko sa sakit. Wala naman akong magawa. Nagmakaawa ko sa Panginoon ng anak ko. Pero hindi na ako tumulong. Hindi ako nag-aalit ng hindi ko pag-question kung ano ginawa ng Panginoon. Alam ko naman wala akong karapatan. Pinagpapasalamat ko at kapupalan ng Panginoon na kaya ng aking buong pamilya, pati na ako, lalong-lalo na ako, ang pagkawala ng ako. Dahil sa biyaya ng Panginoon, kung yan ang pananaw ng langit, sundin ang kalooban ng Diyos. Walang malaki o maliit ng problema. Magnify God. Kaya natin ito, babangon tayo. Katulad ng pagtulong sa akin ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. Naway nakapagbigay po ako ng inspirasyon sa inyong lahat.